QMB ginawa nga lang bang stepping stone ang Gilas para makapaglaro sa Japan B-League dahil ayaw niyang maglaro sa PBA? Makakabuti nga ba to sa career niya at pagre-represent sa Gilas kesa magpa-draft siya sa PBA o ibang liga sa Europe? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Para sa ilang fans, parang ginawang stepping stone lang ni Quentin Milora Brown ang Gilas Pilipinas para makapasok sa mas malaking oportunidad sa Japan B-League imbes na maglaro sa PBA. Pero totoo nga bang plano lang niyang gamitin ang national team bilang tulay o may mas malalim na dahilan sa likod nito? Kasi kung titignan mo, strategic talaga ang naging galaw ni QMB dahil recently lang na-approve na ang local player status niya sa FIBA. Meaning counted na siyang local sa Gilas. Dahil doon, biglang bumukas ang pinto. Eligible na siya bilang Asian import sa Japan B-League kung saan aabot hanggang $60,000 kada buwan ang sahod. Hindi na niya kailangan dumaan sa PBA draft. Hindi na rin niya kailangang makipagsabayan sa veterans para lang makakuha ng minutes. Isang signature lang sa Gilas contract. At boom! International exposure, big money, high-level competition. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang nagsasabing ginamit lang niya ang Gilas para umangat. Pero teka lang, hindi rin ganong kadaling husgahan yan. Kasi kung tutuusin, halos lahat ng atleta may kani-kaniyang paraan para umangat ang karir. Yung iba, ginagamit ang PBA para mapunta sa Korea o Japan. Yung iba naman, college sa US muna bago bumalik sa Gilas. Si QMB, Gilas muna, then Japan. Logical move yon. Pero ang tanong, makakabuti ba ito sa long term niya bilang Pinoy player? Kung sa career lang pag-uusapan, oo, malaking bagay yon. B-League means higher pay, mas stable environment, at international exposure. Pero kung sa identity at legacy bilang Pinoy athlete, medyo delikado. Kasi kapag nagmukhang stepping stone lang ang Gilas, mawawala yung essence ng paglalaro para sa bayan. Hindi mo pwedeng gawing shortcut ang national jersey. Dapat pag sinuot mo yan buong puso kasi hindi lang yan ticket papuntang abroad. Simbolo yan ng dugo at dangal ng bansa. Sa kabilang banda, kung maglalaro siya sa PBA, mas madali sana siyang maabot ng fans, mas madali siyang maging household name, mas malalim ang connection niya sa Gilas community. Sa Europe naman, ibang style ng basketball. Mas technical, mas system-based, bagay rin sa kanya bilang intelligent big man. Pero sa Japan, kahit mas commercial, mas may exposure, mas may halong entertainment factor, and mas global na audience. Kaya depende talaga sa perspektibo mo. Kung career growth ang sukatan, the Japan route makes perfect sense. Pero kung patriotism at legacy ang batayan, dapat magpakita muna siya ng commitment sa Gilas bago mag-move abroad. Kasi sa totoo lang, walang masama kung stepping stone ang Gilas, basta stepping stone paakyat, hindi paalis. Kung gagamitin ni QMB ang national team para mag-level up, improve his game at sabay pa ring maging available kapag kailangan ng bansa, walang problema. Pero kung magiging one and done lang siya, thank you Gilas, off to Japan na ako. Doon magkakaroon ng issue. Well, para sa akin, makakabuti lang talaga to sa career niya kung tutuparin niya ang parehong bahagi ng deal. Gamitin ang Gilas bilang platform. Pero ibalik din ang tiwala sa pamamagitan ng commitment at performance. Kasi oo, stepping stone nga ang Gilas, pero dapat yung bato na yan, dinaanan mo ng may respeto, hindi tinapakan lang. Kaya para sa iyo, idol, stepping stone nga ba o mas makakabuti pa sa Gilas ang gagawing hakbang na to ni QMB para mag-improve at magamit din sa Gilas ang magiging experience niya sa Japan B-League?